Oras na para sa #1 game show sa buong bansa, ang Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Magandang hapon mga kapuso at sa lahat ng nakatutok araw-araw sa Pilipinas man yan o sa ibang panig ng mundo. Excited na ba kayo? Kung excited na kayo, edi simulan na natin ang pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ito ang... Family Feud! Ang maghaharap po ngayong gabi ay mga atletang pambato, premiado at palaban. Pero ngayon, papatunayan nilang hindi lang sila pang esports, pang top answers din. Ang unang team, si Nanay at suportado ng Gymnastics Association of the Philippines. Narito ang Gymnastics Idols. We're Gymnastics Idols! Go Gymnastics Idols! Win! 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 We're gonna fight! Woo! Woo! Wow! Wow! Grabe! Ito na po, hindi pa lalamang ang kanilang kalaban, ang Sepak Takraw Kickers. Sipa dito, sipa doon. Sure na sure kaming champion! Pero kilalanin muna natin, ito muna ang Gymnastic Idols, ang kanilang kapitan, Team Captain Tokyo Olympian at nakatakdang lumaban po muli para sa 2024 Paris Olympics, ang multi-awarded Filipino gymnast na si Carlos Edriel Yulo. Carlos, Hello po. welcome to Family Feud, Carlos. Gandang gabi po. Grabe. Salamat po. Isang karangalan na makasama ka at mga ka-teammates mo dito, Kaloy. Sino-sino ba makakasama mo? Sumunod po sa akin si Mix po and Bree and Charlie po. Guys, ayan po ang mga gymnastics idols natin. Maglalaro po ngayong hapon kaya sa mga nakatutok po ngayon dyan. Very, very exciting to. Pero bago yan, Kaloy, tanong muna natin, anong mga event ang sasalihan mo sa Paris Olympics, Kaloy? Meron po kaming 6 events and sasalihan ko rin po lahat yon. Lahat? Yes po. Lahat? Yes po. Naku, grabe. Good luck, ha? Alam mo, nandito kami lahat mag-cheer sa inyo. Maraming salamat po. At sa mga teammates, sa mga future competitions ninyo, good luck. Pero bago yan, good luck muna dito sa ating game show. Alright? Here we go! Samantala, narito naman ang team ng Pilipinas na mahusay sa larong Sepak Takraw na nag-uwi ng 2 bronze medals sa recent Asian Games sa China. Alam niyo po, for your information sa lahat po nanonood, 33 years na po tayo nag-aantay para muling manalo ng medalya sa Asian Games. At sila po ang nakapag-uwi. Kaya welcome to Family Feud. Thank you, Next, sir. Thank you, sir. next sino ba ang kasama mo ngayon? Ang second player po natin ay si John, ang pinakamalakas kumain sa Sepak Takraw Kickers. Then, sa player number 3, si Sid, ang pinaka-chick boy at pinaka-bata sa Sepak Takraw Kickers. Bata na. Alright. Then, ang fourth player ay ang pinaka-pogi at number 1 spiker sa Pilipinas. Very good. Again, we are very proud of you. Nakita ko kanina kasi may bola eh. Alam niyo ba kung paano laruin ang Sepak Takraw? Isa sa pinakamahirap na ating game dito sa Pilipinas. Pwede ba kami makakita ng konting sample? Yes, sir. Kung paano laruin ito. Next. Oh, bawal ang kamay, di ba? Basta bawal kamay. Pasa sa akin. Okay, sir. Hey! Grabe, palakpakan po natin ang ating Sepak Takraw team. Hanip ang lulupit po ng ating mga manlalaro ngayon. Kaya ito po, good luck sa inyo teams bago kayo sumabak dito sa Family Feud. Ang mananalo po kasi dito tatanggap ng 200,000 pesos. Kaya I'm sure, yung mga fans ninyo, ang mga nagmamahal sa inyo, gustong-gusto kayo manalo. Kaya let's get it on with the games. Team captains, Kaloy and Negs, let's play Family Feud. Nag-survey kami ng 100 Pinoy and the top 5 answers are on the board. Di ba may kasabihan tayo? Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kailangan mo na sumagot. Hindi pa tapos yung tanong, Negs. Okay lang, mag-imbento ka na lang. Damo? Nandiyan pa ang damo? Wala. Natapusin ko muna yung talong. Okay.
So may kasabihan tayo. Aanuhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ang damo? Kambing. Sa kambing. Nandun kaya yung kambing. Wala. Top answer. Kaloy, pass or play? Play. Play. Negs, balik muna tayo, Negs. Let's go, Papakain ko Kaloy. siya yung damo. So yung kasabihan, di ba? Aanuhin pa yung damo pag patay na ang kabayo. So kung patay na ang kabayo, kanino mo pakakain ang damo? Baboy. Sa baboy. Nandyan kaya ang baboy. Wala. Rian, kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ang damo? Sa aso. Saan? Sa aso. Sa aso. Mali mo. Okay, aso. Wala. Charlie, so kung patay na yung kabayo, kung sa anong hayop mo ipakakain ang damo? Kalabaw. Pwede. Kalabaw, nandyan kaya yan? Oh yeah. Kaloy. So, ayon sa kasabihan, ano yung panda mo kung patay na ang kabayo ngayon? Kung patay na ang kabayo, kaninong hayop mo pa kakain ng damo? Sa rabbit. Sa rabbit. Nandiyan kaya rabbit? We'll see. Wow! Favorite ng rabbit ang mga dayami. Miguel, kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ng damo? Hamster. Hamster. Services? Wala. Okay. Ito na pagkakataon natin makabawi. Yes, sir. Kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ang damo? Giraffe. Sa giraffe. Good answer. Nasa bagay, yumuyuko naman sila, tumutungo naman. Sid, kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ng damo? Kabayo. Sa kabayo pa rin. So, kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ng damo, John? Camel. Sa camel. Ito na, next. Bilang team captain natin, ito yung kasabihan, di ba? Anuhin mo pa yung damo kung patay na ang kabayo. Pero kung patay na nga ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ng damot? Giraffe. Giraffe! Pwede! Good answer. Services. Wala! So let's see kung ano yung mga pinahulaan. Number 4. Ating pa rin. Baboy ram mo. Malapit, iba sa baboy kasi yun. Number 3. Baka. Nako! Perfect ang dismount ng gymnastics idol sa round 1. Meron na silang 72 points. Ang sepak takraw kickers naman, hindi umabra ang spike. Pero sigurado akong handa silang bumawi sa round 2 sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud! Mga atletang pride ng bayan na naglalaban po ngayong gabi. Pero palaban din po ang ating studio audience. Nakasama ko ngayon. Kamusta kayo, guys? Wow naman! Saya-saya namang makakasama kayo. Grabe, alam nyo, kung masaya yung game natin dito, I'm sure masaya rin yung tanong ko para sa inyo. Ito, parati ko inaabangan to eh. May survey question ako para sa inyo. At ito na ang ating magiging tanong. Kung kayo ay magiging atleta, anong sport kaya ang bagay sa inyo? Simple lang. Pare ko, ano pangalan mo? Vincent po. Vincent! O, Vincent. Kung ikaw ay magiging atleta, ano kaya sport ang babagay sa'yo? Boxer po. Boxer? Opo. Bakit? Ba't boxer? Para maging kagaya ko po si Manny Pacquiao. Wow! Para ano po? Para maging milyonaryo rin po ako! Yung pala yung dahilan, ha? Kaya good luck sa iyong boxing career, pare ko. Isa pa. Kung ikaw ay magiging atleta, ano kaya ang sport ang babagay sa'yo? Mas gusto ko yung karate. Karate. Yes, karate. Ba't mo karate? Siyempre, para mapagtanggol ko yung mga taong mahal ko. Ano ba? Isang bagsak. Boom! Maraming salamat sa inyo, guys. Ang lupit nyo. Dito naman tayo sa mga magiging maaga ang pamasko dahil siguro mananalo sila ng 200,000 pesos. So parang nakakascore pa lang ayan gymnastics idols with 72 points. At syempre, sa round 2, hindi naman sila papayag na wala silang puntos. Kaya tawagin na natin ang 2023 SEA Games gold medalist na si Miguel at ang sepak takraw server na si Sergeant John Bobbier. Let's play round 2.
Alam niyo po, si Miguel ay may pagkakataon pong makapasok sa Paris Olympics. Miguel, kailan magaganap ang qualifying para dito? Next year po sa around February until April, may World Cups po kami. 4 competitions po yun na sunod-sunod and Asian Championships po. Good luck, Miguel. At, siyempre, dyan, sa sepak takraw, di ba sabi mo kanina, bawal gamitin ang kamay. Yung tuhod pwede. Yes, sir. Pwede. Paano balikat? Pwede pa rin, sir. Basta hindi lang pwede yung kamay. Yes, sir. Pero dito, baliktad sa Family Feud, napakahalaga ng kamay. Kasi pabilisan ang pagpindot ng buzzer. Kaya good luck, John. Good luck, Miguel. Here's the second question. Top 6 answers are on the board. Magbigay ng dahilan kung bakit tumatalon ang isang tao. John, May kinukuha. may kinukuha. Hindi! Naabot. Nandiyan ba yung survey? Miguel, magbigay ng dahilan kung bakit tumatalon ang isang tao. Pag masaya po. Pag masaya. Nice, Migs! Survey says... Yes! Ganyan! Miguel, pass or play? Play. All right, let's go. Here we go. Round 2. Brianna, magbigay ng dahilan kung bakit tumatalon ng tao. Sa New Year. Tumalo ka ba noong New Year? Opo. Gusto ko pong tumangkad. All right, sabi ni Brianna, gusto kong tumangkad pag New Year, tatalon ako. Yep! Charlie, Nice one. magbigay ng dahilan kung bakit tumatalon ng tao. Nakikipaglaro or nakikipag-asar. Nakikipaglaro, nakikipag-asaran. Nandyan ba yan? Survey? Nandyan! Kaloy, magbigay ng dahilan kung bakit tumatalon ang isang tao. Amen, kuya! Ay, naabutan. Miguel, magbigay ng dahilan kung ba't tumatalon ang isang tao. Kapag nagugulat po. Nagugulat! Nagugulat! Meron niya! Wow! Brianna, magbigay ng dahilan kung ba't tumatalon ng isang tao. Pag sumasayaw, Survey says... Stand by. Charlie, magbigay ng dahilan kung bakit tumatalon ng isang tao. So, here we go. Magbigay ng dahilan kung ba't tumatalon ng isang tao. Kasi tatakas. Tatakas? Good answer! Tatalon. Tatalon sa bakod. Tatalon sa gate. Sit. May iniiwasan. May iniiwasan. Baka may something sa ilalim, di ba? Uy! Uy! John, magbigay ng dahilan kung bakit tumatalon ng isang tao. Wala ko maisip. Okay lang. O, pass na lang, pass. Pass. Okay, pass. Okay, next. Magbigay ng dahilan kung bakit tumatalon ang isang tao for the win of round 2. Tumatakas. Tumatakas! Pag makuha nila to sa kanilang round na to. Pero kung hindi, mapupunta ulit sa kanila. We'll see. Tutakas! Ano ba yung hindi natin nakuha? Everybody, number 5, please. Exercise. Simple lang, like the jumping jacks. Anyway, mapapatalo talaga ang gymnastics idols kasi meron na sila 151 points. Habang ang sepak takraw kickers ay wala pang puntos. Kaya double time na ang gagawin nilang paghahabol sa double points round sa pagbabalik ng Family Feud. You're still watching Family Feud. Binabati po natin ang ating mga loyal viewers all over the Philippines sa mga Agoncillo, Batangas. Hello po sa inyo. Mga tiga Bangi, Ilocos Norte. Magandang hapon. Santa Barbara, Iloilo. Hello po sa inyo. Claveria sa Misamis Oriental, sa Pitogo, Zamboanga del Sur at syempre mga taga Lukban, Quezon. Maraming salamat sa araw-araw ninyong panunood. And ngayon, balik po muna tayo sa game leading ang gymnastics idols with 151 points. Kaya, sepak takraw. Let's go! Sipain na natin ang mataas ang mga puntos. Dahil extremely competitive po ang mga teams na ito. Dahil alam niyo po kung bakit may 20,000 pesos pa na mapupunta para sa kanilang charitable institution. Kaya tawagin na natin ang rhythmic gymnast na si Brianna at ang youngest player sa sepak takraw smasher si Sid. Let's play round 3. Come on.
guys. Brianna, no, as a rhythmic gymnast, ano ba yung mga ginagamit na aparatos pag rhythmic? We have hoop, ball, clubs, and ribbon. Nasa kamay lang po siya. So we Oh, I have see. to, yes. So, magkaiba siya doon sa mga tipong tumatalon sa kapag nasa... Opo. Isa ay artistic. Yes. Oh, yun. May bago tayong natutunan. Ngayon, you're from I'm from Butuan. Butuan. Baka gusto mo naman batiin muna yung mga kababayan mo sa Butuan, Brianna. Hi sa mga friends ko dyan and relatives also. Yeah, I'm sure they're proud of you. All right, Yes. Brianna. At syempre, Zid, tiga Marikina ka. Yan, gusto mong batiin mga kababayan mo dyan. Binabati ko yung mga tropa ko sa Minahan. Pati yung, lalong-lalo na yung Pilipinas Sepak Takraw sa buong team namin. Ayun! Good luck ha, kasi double points round na ito. Top 6 answers are on the board. Ano ang masarap gawin kapag bagong ligo? Go! Zig. Magbihis. Tama yan! Ano masarap gawin magbagong ligo? Portugal naman talaga! Magbihis! Wala. Brianna, anong masarap gawin kapag bagong ligo? Matulog. Matulog! Nandiyan ba yung survey? Top answer. Brianna, pass or play? Play. Okay, let's go. Charlie, anong masarap gawin kapag bagong ligo? Magpatuyo. Magpatuyo! Yes! Bago magbihis! Survey says... Dapat Okay, Kaloy, anong masarap gawin kapag bagong ligo? Kumain. Kumain! Ayan, dyan. Miguel, anong masarap gawin kapag bagong ligo? Gumala. Gumala! Gumala kagad! Survey says... Anong masarap gawin kapag bagong ligo, Brianna? And right to steal, sepak takraw kickers. Anong masarap gawin, Charlie, kapag bagong ligo? Mag-cellphone. Mag-cellphone! Mag-cellphone, nandyan ba yan? Mag-cellphone kahit anytime, anywhere. Pwera lang pag natutulog. Kaloy, ano masarap gawin pag bagong ligo? Manood. Manood. Nandyan kaya yan? Yan! Nandyan yan. Miguel, ano pa kaya? Ano masarap gawin kapag bagong ligo? Maglaro. Maglaro! Yes! Good answer! Survey! Pwede yun. Guys, ito ng pagkakataon natin, Sausaw. Ano kaya? Masarap gawin pag bagong ligo. Mag-cotton buds. Cotton buds. Okay. Zid! Makinig ng music. Makinig ng music, pwede. John, anong masarap gawin pag bagong ligo? Labing. Labing. Next! Kailangan makuha mong tama to para makabawi kayo. Anong masarap gawin kapag bagong ligo? Mag-exercise or mag-training. Mag-exercise or mag-training. Wow! Ang sipag talaga nila, grabe. Services. Malalaman natin kung nasa board yan sa pagbabalik ng Family Feud. You're still watching Family Feud. Now, before the break, tinanong natin ang sepak takraw kickers, anong masarap na gawin kapag bagong ligo? Ang sagot nila ay mag-exercise. Pag tama ang sagot nila, steal nila ang points ng gymnastics idols around na to at malamang lalamang sila. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey, mag-exercise. Wala! Let's see kung ano hindi natin nakuha. Number 5. Magpahinga. Panalo pa rin po sa round nito ang gymnastics idols. Meron na silang 277 points. Ang sepak takraw kickers, 0 pa rin sa ngayon. Pero eto na, ang ating last head-to-head battle. Tawagin na natin ang 2022 SEA Games gold medalist na si Charlie at ang Asian Games bronze medalist na si Ray J, a.k.a. Sao Sao. Let's play the final round. Triple na po o times 3 ang value ng bawat tamang sagot. Top 4 answers are on the board. Name something na hindi kailangan ng taong kalbo. Go! Charlie. Maligo.
Maligo! Hindi kailangan maligo. Kailangan. Anyway, survey says, wala. Sausaw, name something na hindi kailangan ng taong kalbo. Mag-shampoo. Mag-shampoo! Survey says... Sausaw, pass or play? Play, siyempre. Eto na. First time. Eto na pagkakataon yung makahabol next. Name something na hindi kailangan ng taong kalbo. Magsuklay. Magsuklay! Nandiyan ba, suklay? Yes, top answer. John, name something na hindi kailangan ng taong kalbo. Sid, something na hindi kailangan ng taong kalbo. Dalawa na. Magpagupit. Magpagupit! Alright! Yes! Sausaw, isa na lang. Pag makuha nyo to, panalo na kayo, Sausaw. Name something na hindi kailangan ng taong kalbo. Mag-ahit. Mag-ahit! Pwede! 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 Nandiyan ba yan? Mag-ahit! Wala. Okay, gymnastics idols, time to huddle. Isa na lang next. Kung mali ka dito, mapupunta sa kanila ito, makakapag-steal sila. Pero, kung tama ka dito, tapos na ang usapan. Tapos na ang laban. Something na hindi kailangan ng taong kalbo, next. Magsombrero. Pwede! Sombrero? Pwede! Nandiyan kaya yan? Very, very exciting. Mag-sombrero! Here we go. Kaloy, kailangan makuha mong tama. Yes po. Kung mali kayo dito, makukuha nila lahat ng puntos. Yeah. Here we go. Charlie. Something na hindi kailangan ng taong kalbo. Mag-ayos ng buhok. Mag-ayos ng buhok. Brianna. Magpapagupit. Magpagupit. Miguel. Name something na hindi kailangan ng taong kalbo. Di po nila kailangan magsalamin kasi makinis na po yun. Hindi na kailangan magsalamin. Wala. One last chance, Kaloy. Go, kuya! Mali ka dito, makukuha nila. Pero kung tama ka, sweep nyo ang game mula round 1 hanggang round 4, Kaloy. Name something na hindi kailangan ng taong kalbo. Mag-gel. Mag-gel! Come on na! Ang sagot ko ng ating world champion ay mag-gel. Mag-champion kaya sila. Malalaman natin, eto na. Mag-gel! Yo! Wow! Ang ating final score, Gymnastics Idol 571 points. Sepak Takraw Kickers 0. Okay lang yan, pero kahit ano mangyari, panalo pa rin kayo para sa aming Pilipino. Diba? Panalo. Next, maraming salamat dyan. Zid, may 50,000 pa rin naman kayo for Family Feud. Congratulations. Alam mo, meron na kayo 100,000 pesos. Pwede nating doblehin yan. Sa fast money round, gawin nating 200,000 pesos, guys. Kaloy, sino maglalaro sila? 2 players ang kailangan ko. Mix po. And? Ako po. Kaloy at Miguel. Abangan ang makapigil hiningang fast money round sa pagbabalik Family Feud. Welcome back to Family Feud. Kasama ko po ngayon si Miguel ng Gymnastics Idols. They have won 100,000 pesos pero mas okay syempre kung mag-uuwi sila ng cash prize na 200,000 pesos! Nasa waiting area si Kaloy sa likod. Hindi niya po tayo naririnig. Miguel, time for fast money. Good luck. Para manalo ang team nyo, kailangan makascore kayo ni Kaloy ng 200 or more. Kung hindi ka sigurado sa mga tanong na itatanong ko, pwede ka mag-pass dahil 5 to na kailangan mo sagutin within 20 seconds. Give me 20 seconds on the clock, please. Nag-survey kami ng 100 babae. Ayaw mong mahaba ang blank ng isang lalaki. Go. Buhok. Ano ang una mong naiisip kapag sinabing Quiapo? Church. Itinatago mo ang resibo kapag bumili ka ng blank. Damit. Nickname ng Leonardo. Leo. Nakakailang boyfriend ng babae bago pa kasal. 2. Let's go, Miguel. Ayon sa 100 babae, ayaw mong mahaba ang blank ng isang lalaki. Sabi mo, buhok. Ang sabi ng survey ay... Anong una mong naisip pag sinabing Quiapo? Sabi mo, Quiapo. Church. Survey. Itinatago mo resibo kapag bumili ka ng damit. Survey.
Wow. Nickname ng Leonardo, sabi mo Leo. Services. Boom! Nakakailang boyfriend ng babae bago pakasal, sabi mo 2. Services. Wow! 60 to go. 60. Let's welcome back, Kaloy. Let's go, Joy Boy! Let's go, Kaloy, Joy Boy! good news. Good news, si Miguel nakakuha ng 140 points. Ibig sabihin, 60 na lang ang kailangan mo. Kayang-kaya mo yan. Nandito kami para i-cheer ka ng good luck. Dahil gustong-gusto namin manalo ka. At this point, pakikita po ng viewers ang sagot ni Miguel. Good luck, Kaloy. Let's do this. Okay. Give me 25 seconds on the clock, please. Nag-survey kami ng 100 babae. Ayaw mong mahaba ang blank ng isang lalaki. Go. Buhok. Pass. Ano ang una mong naiisip pag sinabing Quiapo? Simbahan. Market. Itinatago mo ang resibo kapag bumili ka ng Sapatos. nickname ng Leonardo. DiCaprio. Nakakailang boyfriend ng babae bago pakasal. 2. 4. Ayaw mong mahaba ang blank ng isang lalaki. Kuko. Let's go, Kaloy! 60 points. That's all we need. Nag-survey kami 100 babae. Ayaw mahaba ang blank ng isang lalaki. Sabi mo, kuko. Services. 65! Boom. Ang top answer ay buhok. Kuha mo. Talaga. Number 2 yan. Number 2. Anong una mong naisip pag sinabing Quiapo ang sabi mo? Market. Yes. Survey says, Let's go! wala. Simbahan ang top answer. Sagot ni Miguel. Itinatago mo resibo kapag bumili ka ng blank. Sabi mo, sapatos. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer natin dito ay appliances. Gaya ng cellphone. Nickname ng Leonardo, ang sabi mo, DiCaprio. Nalito ka. Galing yan. Siyempre, ang sagot dyan Pwede ay... na yun! Pwede yun! Leo ang top answer. Leo. Sorry, guys. Nakakailang boyfriend ng babae bago pakasal, sabi mo 4. Ang sabi ng survey ay... Yan. Ang top answer ay 3. Di bali, Kaloy, congratulations. Salamat po. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Gymnastics Idols. Guys, balik muna tayo dito. At gaya po ng parati nating sinasabi, dito sa Family Feud, bukod sa mananalo po kayo, magbibigay po ng tulong ang ating winning team sa kanilang chosen charity. Kaloy, ano bang napili ninyo? Gymnastics Association of the Philippines po. Gymnastics Association of the Philippines. You have 20,000 pesos from our winning team. At maraming salamat din sa inyo. Guys, palakpakan po natin ang mga atletang Pinoy. Maraming salamat sa karangalan na ibinibigay nyo sa ating bansa sa pamamagitan nyong kahusayan sa sports. Pinagdarasal namin parati ang inyong tagumpay. Diba? Good luck sa Olympics! Yes. At syempre, congratulations sa inyo. Good luck sa inyo sa paparating na mga palaro. Alright? Kami andito, mga fans ninyo, talagang ipagdarasal namin inyong tagumpay. At syempre, ang inyong kaligtasan sa lahat ng ginagawa. Maraming salamat, Pilipinas! Ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo, kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!